Welcome to Donmar TV News Channel. Ang Pangulong Rodrigo Duterte ay nakatakda rin na magbigay ng kanyang panibagong ulat sa bayan hinggil pa rin dito sa mga assessment at gayon din yung status ng COVID response ng gobyerno. Ngayong gabi ay inaasahan na naman yung muling pagharap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko kaugnay sa kanyang regular na Talk to the People. At tama ka dyan dahil inaasahan natin yung muling pagtalakay ni Pangulong Duterte sa tinatawag na COVID-19 response o pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. Lalo pa, ngayong araw, Lunes ay October 25 at may ilang araw na lamang bago yung pagpaso o kaya katapusan ng pagpapairal ng Alert Level System o yung Alert Level 3 dito sa Metro Manila. At dito nga ay mayroong posibleng mga panukala at rekomendasyon yung Interagency Task Force. Pero maliban dyan, ay inaasahan din natin yung pagtalakay ni Pangulong Duterte sa ibang mga mahalagang usapin sa bansa, lalo na yung mga pagtaas sa presyo ng mga bilihin, ngayong papalapit yung Kapaskuhan at syempre yung nakakabahala na pagtaas pa ng presyo ng langis, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa pandaigdigang merkado. Dagang 3 million na Sinovac vaccines naman ang dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 via Philippine Airlines Flight PR359. Sinasabing bilang 2 million doses dito ang binili ng gobyerno habang 1 million naman ang ibinigay ng China. Dahil dito nasa mahigit 96 million na ang bakuna na natanggap ng bansa kung saan mahigit kalahati rito ay Sinovac. Sinabi ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang bagong batch ng vaccine deliveries ay gagamitin yan para sa booster shots ng mga health frontliners. Magugunit ang nasa 25 million pa ang nabakunahan sa bansa mula sa target na 77 million fully vaccinated. Nabalitaan ko na mayroon palang mga dati kong kasamahan sa ABS-CBN na masama raw ang loob sa akin at ang totoo galit na galit daw sa akin yung iba. Kaya sabi ko naman, bakit naman sila galit na galit sa akin? Bakit sila galit na galit sa akin? Binanggit ko raw kasi yung tungkol dun ba sa hindi totoo yung walang kinikilingan. Meron kasi kung naalala niyo, meron akong binanggit na experience ko actually bago pa ako sa ABS noon that was 2000, yung last quarter ng 2000 papunta ng 2001. Di ba kinuwento ko sa inyo yung tungkol sa impeachment ni ERAP, tapos yung EDSA 2, na may mga tao doon sa loob ng newsroom ng ABS-CBN na nakasuot ng pin ng oust ERAP, paano mo naman naasahan ng parehas na pagtrato sa balita kung ganon. Pero siguro nga, meron akong pagkukulang sa distinction doon, ano? Ito, in fairness sa mga empleyado ng ABS-CBN, iba-iba kasi yung empleyado, no? Sa news department, meron pong reporter. Yung reporter po, wala pong magagawa yan. Ang reporter po, ang gagawin po ng reporter, kumalap ng balita accurately as possible, factual, at yun naman ang basic. Ano? Of course, pag nag-submit po siya ng kanyang news report, hindi naman po may automatic yan. Meron pong mga tinatawag na gatekeepers. Ano? Nandiyan po yung editor, nandiyan po yung producer. Marami po layer yan. So in other words, kung tutusin, yung mga reporters, para siyang leg worker lang ano? Huwag kayong magtatampo. Leg worker lang po yung mga reporters. So, kung ano ang magiging itsura ng produkto na mapapanood nyo sa TV, yung produce na, yung edited na, hindi po siya lang yun. Yun po ay meron pong ibang mga makikialam doon. So, kung paano aangguluhan yung balita, at ako, experience ko po yan, na minsan may anggulo akong ganito, pero pagdating dun sa siyempre, para lang makaraos na. Hindi ka naman makikipag-argue. Minsan, makikipag-argue ka dun sa editor mo, kung paano mo gusto lumabas yung. Pero at the end of the day, it is beyond the reporter's control. Ano? So, going back, yung sinasabi ko na sa panahon ngayon, ay hindi na nahihiya ang mga media men na sabihin kung sino yung kanilang kinakampihan o kaya ipahayag nila ang kanilang damdamin through social media kung sino ang kanilang kinakampihan, yun bilang pagkukumpara sa panahon nung araw na medyo sasabihin mo pa na ikaw ay walang kinikilingan, ano? Walang pinoprotektahan. Ngayon po, tingnan nyo yung newsroom, hindi lang na ABS-CBN, ng iba pang mga network. Kanya-kanya ng manok
kanya-kanya na ng manok. So, kung masama po ang loob nyo sa sinabi ko na yung mga ibang mga taga-ABS-CBN, if sabihin nyo, parehas pa rin kayo, salamat kung parehas pa rin kayo. Pero I don't think so. Hindi po ako nakikipag-away sa inyo. Sinasabi ko po yung experience ko at yung observation ko ngayon. At ako naman naniniwala na yung mga ibang empleyado, kung hindi naman reporter o hindi journalist, meaning hindi naman nagbo-broadcast ba sa ABS-CBN, hindi mo sila mababakuran ng code of ethics. Yung may-eri siguro, masasansala mo pa. Marami, ang totoo nun, in fairness sa ABS, ang takot-takot ang mga code dyan. Na bawal lang ganito, bawal lang ganun. Pero ngayon kasi tingnan nyo, tingnan nyo po yung post sa social media ng mga reporters at mga anchors. Twitter ng mga anchors, mga editors. Nakikita nyo na kung kanino kulay. So, sa bagay, ako naman, kaya ako lang to ina-address tong issue na to para lang maintindihan ng mga galit sa akin na mga dati kong kasamahan sa ABS na pinapaliwanag ko kung ano yung obserbasyon ko at kung ano yung experience ko. Gusto niyo ba sabihin ko pa ibang experience ko dyan? No, wag na, hindi yan. Yun yung isa. Pangalawa, pwede ba tagilan nyo na yung pagkakalat nyo ng kasinungalingan kung sino man kayo na ako ay nilayasan ko yung ABS-CBN nung panahong kumbaga parang kanta ba ni ang pangalan ko, you left me just when I needed you most. Hindi po ganun yung sitwasyon. Ito total maraming nanonood sa atin ngayon. 10,100 ang nanonood sa atin ngayon. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi po ako nang iwan sa ABS-CBN. Hindi po ako nang iwan sa ABS-CBN. Narinig nyo na po ito. Yung iba pong talagang taga-subaybay ko dito, narinig nyo na po ito. Ano? Nung pong hindi po nakapasa ang panukalang prangkisa ng ABS-CBN noong nakaraang taon, 2020. Ito po ay totoo po ito. Kahit po itanong niyo po kay Ma'am Jing Reyes na siyang head ng ABS-CBN News. Kinausap ko pa po siya. Sabi ko, okay po ako kahit po bawasan pa 'yung sweldo ko, walang problema. Ano? Kahit po walang problema. Kahit po bawasan po sweldo ko, walang problema. Baka lang po para lang kasi meron po akong pamilya kong binubuhay. Baka pwede naman magkaroon kami ng konting leeway dun sa endorsement. Yung bang, kasi ako kahit paano, meron namang kumpanyang naniniwala sa akin, baka pwedeng payagan nyo kaming mag-endorse. Sabi niya, non-negotiable daw yun. Tapos sumunod, tinawagan niya po uli ako. Again, you can check it with Miss... at gusto kong i-address ito sa lahat ng mga taga-ABS-CBN, mga supporters po ng mga ABS-CBN. Gusto ko pong sabihin ito sa inyo para ma-disabuse po yung isip po ninyo. Para hindi na tayo naglolokohan. Para hindi yung nagpapakalat pa kayo ng mga kung ano, pwede nyo naman akong tanungin. Kadali-dali ko naman kayong tanungin. So, eto po. Tinawagan po ako ni Ma'am Jing Reyes. And sabi niya, if there are opportunities outside, ibig sabihin, kung merong kumakatok sa labas, just let us know and we will not stop you and we will not exercise the non-compete provision. Ibig sabihin, kasi doon po sa non-compete provision ng kontrata, hindi ka pwedeng magtrabaho sa kapareho mong linya. Ano ba? Magtatrabaho sa GMA o sa ibang TV network, radio network, TV network, nakalaban. So, para i-waive na nila yon. Sa dinami-dami po ng mga anchors ng ABS-CBN noon at anchors, reporter, at iba pa, ng TV sa radio, during that time, I think that was July po. July, tama, July. Ang understanding ko po doon, sa sinabi sa akin ni Ma'am Jing na yon, sa dinami-dami, at kami ang inuna, ako, siyempre, bitbit ko na rin si Jerry Baha, sa madaling salita, umalis na kayo. Yun ang understanding ko.
Ako nga, nagsabi pa nga ako sa kanila bago tong usapan namin na to na pwede po bawasan yung sweldo ko, okay lang po ako, I will stick with ABS-CBN. Kasi meron namang mga anchors na nandun, nag-stay. Hanggang ngayon yan, may nagpo-programa pa dun. Kahit nga online lang, okay ako. Basta kung papayag ng konti dun sa nire-request ko para naman mabuhay yung pamilya ko, di ba? Kaya tapos sinabihan ako na very polite, very cordial yung aming usapan ni Ma'am Jing. Nung sinabi na if there are opportunities outside, ang sinabi ko po, ang pakiramdam ko po kagad nun, you may go, di ba? You may go. Ano naman ang gagawin ko sa buhay ko? Sige nga. Yung mga taga-ABS-CBN, iniwanan ko ba ang ABS-CBN? Hindi, sinabihan ako, umalis ka na. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Umalis ka na. Di, siyempre, kailangan kong mabuhay. Kailangan kong maghanap buhay. True enough. Actually, as if on cue, tinawagan ako. Ito, sabihin ko sa inyo, Tinawagan ako ni, nakausap ko sa Zoom meeting, si Mr. Manny Pangilinan. Kinukuha ko ng TV5. TV, saka radio nila. Kausap kami. Of course, hindi lang kami nagkasundo sa ilang mga bagay, kaya hindi ako napunta doon. Tapos, eto ang DZRH. Nag-offer sa amin ng programa. Ayos naman. Asa DZRH pa rin kami ngayon. Mas malaki ba sweldo ko sa DZRH? Ayos naman. Masarap magtrabaho sa DZRH. Okay lang ako doon. Pero so nagpaalam ako ng maayos, yung huling araw ng programa namin sa ni Jerry Bao sa 2x2 July 2020. Tapos nawalan kami ng trabaho for almost a month. Tapos nagprograma kami sa DZRH umpisa ng August 31, 2020. So ang sinasabi ko, hindi po kami nagtaksil sa ABS-CBN. Hindi po kami nagtaksil. Nung pong naghanap kami ng trabaho, wala na kaming trabaho. Nakukuha niyo po ba yan? Nung pong nag-entertain kami ng bagong trabaho, ay wala na kaming trabaho. Kaya parang mali nga po yung termino na lumipat kami. Kasi pag lumipat, parang merong pinanggalingan, tapos lumipat. Parang ganon. Ang totoo po nun, kaya nagpapasalamat kami sa DZRH ni Jerry, kasi from being jobless, nagkaroon kami ng pagkakataong magtrabaho at nagkaroon kami ng trabaho ngayon. Yun. And you can check it with Miss Jing Reyes. Kaya yung mga reporters dyan, mga anchors dyan, at iba pang mga tao dyan, mga supporters ng ABS-CBN, tanungin nyo sila. Tanungin nyo po sila, yung mga boss ko dyan, kung ano yung totoong sitwasyon, hindi yung sasabihin nyo, wala akong utang. Kung pwede nga, dyan na lang ako lagi sa ABS-CBN. Kung pwede nga, di ba? Hindi po ganun. Ako ba, walang utang na loob? I don't think so. Alam nyo, hindi nyo naman ako makikilala kundi sa ABS-CBN. Pero in fairness to me, hindi naman ako kukunin siguro ng ABS-CBN kung wala naman akong kwenta, di ba? Parang gano'n. Eto pasensya na, hindi po para buhatin ko yung sarili ko. Pero sa tingin ko naman po, kung nakinabang po ako sa ABS-CBN, sa dami, nagkaroon po ako ng opportunities, ng mga breaks, sapagkat siguro, naniniwala naman sila sa aking pong talento at kakayahan na bigay ng Panginoon Diyos. Kasi napakadali naman, lalo na nung panahon ni Maria Ressa, na nung paman, siya ang head ng, masama na ang templada sa akin ni Maria Ressa. Siguro, dahil hindi ako marunong mag-English. Dahil, ang bira sa English na yan. Hindi ako tinuruan ng nanay ko na English na magaling. Yung English San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija lang. Siguro, yun ang malaking kakulangan ko. During that time, kung pwede nga lang sigurong sipain na ako nila Maria Ressa, baka ginawa na nila. Ba't di nila ako masipa nun? Hindi naman, ito, may nagsabi lang sa akin mula dun sa taga-research department ng ABS. Kasi, medyo maganda po yung, meron pong tinatawag kasi na survey. Yung, familiar ba kayong FGD? Yung FGD, yung focus group discussion. Ginagawa po lagi ng mga nagre-research ng FGD. Nakita nila na kahit paano, naniniwala sa akin sa mga nanonood sa ABS, nanonood sa nakikinig, nakaka-relate sila sa akin. Isipin nyo hanggang sa mag-fold up yung morning show, dahil nga nagsara na nawala na yung ABS-CBN franchise.
Ako yata ang may pinakamahabang stint doon sa morning show eh. Mula 2005 hanggang 2020. Oh. Ako may sapagkat kahit pa paano, may naniniwala naman po sa akin. Pero nung panahon na gusto na sipain ng mga iba dyan eh. Hindi lang nila ako masipa. What I'm saying is, ang tingin ko naman, oo, hindi ko makakalimutan ang lahat ng nangyari sa buhay ko dahil sa ABS-CBN at I appreciate it and forever indebted po ako sa ABS-CBN. Pero siguro naman po, huwag niyo namang aalisin sa akin na kaya naman po siguro ako nabigyan din ng kahit papaanong break sa laranang ito bukod sa pogi po ako. Natawa ako sa kalokohan ko na yun. Tingin ko naman, napakinabangan din naman po ako ng ABS-CBN sa ibang mga bagay. Pero hindi ko po isinusumbat yon. Gusto ko lang ipaliwanag sa mga nanonood sa atin na kung po ito, na our relationship is mutually beneficial, no? Nakinabang ako, nakinabang din po siguro sila kahit paano. No, ganun lang naman po 'yon. So yung mga galit po sa akin diyan sa ABS-CBN ngayon, mga anchors, wag na po kasi kayong wag na po kasi kayong mahiya. Tingnan niyo yung mga Twitter account ninyo. O ano po ba nakalagay diyan? Ano ba? O nahihiya kayo. Tapos sasabihin niyo ngayon, fair kayo. Sabi ko sa inyo, ako willing akong mabash. Kasi basher din ako eh. Willing akong mabash. Kaya lang, meron din naman akong pagkakataon para magpaliwanag po sa inyo. Pero yung mga kasama ko dyan sa ABS-CBN dati na galit sa akin dahil sa sinabi ko na may pagkakataon na hindi naman parehas. Tingnan nyo po, kausapin nyo yung sarili nyo. Sabi nga ni Tito Boy Abunda, tumingin kayo sa salamin. Alamin nyo, tanongin nyo yung sarili nyo. Sabihin nyo sa sarili nyo, sarili ko. Nagiging parehas ba ako sa aking pagtupad ng tungkulin bilang mamamahayag? Sarili ko. Hindi ba ako bias bilang isang mamamahayag?